Ang Pangulo ng Turkey, Recep Tayyip Erdogan, ay hindi nagtipid ng salita laban sa Israel sa kanyang pinakabagong panayam sa Al Jazeera. Nang tanungin siya tungkol sa posibleng digmaan laban sa Estadong Hudyo, sinabi ni Erdogan, hindi natin pinag-uusapan ang digmaan, pinag-uusapan natin ang kapayapaan. Pero kung may atake sa Turkey na digmaan ang pakay at hindi kapayapaan, hindi magdadalawang isip ang Turkey na lumaban. Wala namang ipinapakitang senyales ang Israel or Turkey na gusto nilang makipagdigmaan. Pero kung magbago man yun, may bagong kakampi ang Turkey. Ang Mecca Agreement kasamang Saudi Arabia at Pakistan. Tinalakay ni Erdogan ang bagong kasunduang pangdepensa at sinabi niya 5 bansa ang maging target kung may mangyaring pag-atake laban sa alinman sa 3 bansang ito, magtatanggol ang 3 bansa sa isa't isa laban sa anumang uri ng pag-atake. Nagbigay rin ng bagong papuri si Pangulong Trump para sa Mecca Agreement na isinulat niya sa Truth Social. Ipinapakita raw nito kung paano nagsasama-sama ang gitnang silangan at kung paano sa wakas ay magagawang ipagtanggol ng mga bansa ang kanilang sarili sa mas makabuluhang paraan. Para talakayin pa ito, kasama ko ngayon sa studio si Dr. Hai Aytun Kohenyan Rochak, isang eksperto sa Turkey mula sa Moshe Dayan Center sa Tel Aviv University. Hi, salamat sa pagsama sa akin dito sa I-24 News Studio. Pakinggan mo, pagdating sa mga kamakailang pahayag ni Erdogan sa Al Jazeera, may mga palatandaan ba na gusto talaga ng Turkey ang posibleng digmaan laban sa Israel? O ito ba ay mensahe lang ni Erdogan para sa sarili niyang mga taga-suporta? Sige, kapag sinusuri ko ang pinakabagong pahayag na ito, nakikita ko na may dalawang magkaibang antas. Ang unang antas ay nagbigay siya ng isang, alam mo na, responsableng pahayag na ang Turkey ay nakatuon sa kapayapaan at ayaw ng Turkey na gumamit ng retorika ng digmaan. Sa tingin ko para kay Erdogan, ito ay napaka-responsable. Sige, kaya ito ay dapat purihin. Dayon pa man, ang pangalawang bahagi ng kanyang pahayag, syempre, ay talagang may intindihan para sa isang pangulo ng Turkey, lalo na kung isasaalang-alang ang pambansang pagmamalaki ng mga Turko. Alam mo, syempre, binanggit mo rin na ito ay talagang may kaugnayan sa kanyang mga taga-suporta. At ito ay sa channel ng Al Jazeera. Lubos itong maiintindihan. Pero ang punto ko dito ay hindi niya tuluyang isinantabi, alam mo, ang posibilidad ng ganitong digmaan. Pwede niyang sabihin, alam mo, mula pa noong 1949 ang Israel at Turkey, sila ay mayroong pagkikilalang bilateral sa isa't isa. Hindi kailanman nagdeklara ng anumang hostilidad ang dalawang bansa laban sa isa't isa. Ibig kong sabihin, pwede rin niyang idagdag ang mga importanteng pangungusap na ito, pero pinili niyang wag gawin. Ang ikinababahala ko rito ay ang mensahe tungkol sa posibleng bigmaan sa pagitan ng Israel at Turkey. Alam mo, ay nakakasuka para sa akin. Sa kasamang palad, ito ay nilalason ang pampublikong diskurso ng dalawang bansa. Noong dekada 90, hindi kailanman naisip ng mga tao na mangyayari ang ganitong senaryo. Pero ngayon, dahil sa ganitong mga tanong at sa ganitong mga usapan sa TV at mga pahayag, sa kasamaang palad, ang paglala ng relasyon ng Turkey at Israel ay patungo sa isang direksyon na sa aking palagay walang mapapakinabangan ang dalawang panig. Ibig ko sabihin, ito ay isang landas tungo sa banggaan na ang realpolitik ang matutulak sa parehong Jerusalem at Ankara na umiwas sa ganitong aksyon. Alam mo, ang magiging masaya lang dito ay ang mga Iranian. Pero sabihin na natin, may mangyari nga. Ano ba talaga ang mababago ng bagong kasunduang pangdepensa na ito? Nakita natin na inatake ng mga Houthi ang Saudi Arabia ilang oras lang matapos itong pirmahan. Wala namang ginawa ang Pakistan o Turkey. Kaya ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng relasyong ito? Una sa lahat, gusto kong bigyan diin na miyembro ang Turkey ng NATO mula pa noong 1952. Kaya medyo nagdududa ako kung makakatulong talaga ang Mecca Agreement na ito sa, alam mo na, agarang seguridad ng Turkey. Sa tingin ko, magdudulot ito ng malaking pasanin para sa Turkey. Tulad ng nabanggit mo, sinubukan ng mga Houthi ang kakayahan ng kasunduang ito. Kung mayroon ba itong kapangyarihan sa parusa o wala. Pero ilan araw matapos ang pag-atake ng Houthi laban sa Saudi Arabia, nagsimula na tayong makakita ng mga pinakabagong aeroplanong pang-transportasyon ng Turkey. Nagsimulan silang magdala ng ilang kagamitang militar, alam mo na, mga bala, at inaakala ko pati na rin ang kanilang mga eksperto at tauhang militar papuntang Saudi Arabia. May ilang hindi pa nakukumpirmang ulat na magtatayo ang Turkey ng mga bagong base militar. At hindi lang ito sa paligid ng rehiyon ng Yemen, kundi gagawin din nila yon. Pati na rin sa hilagang kanluran ng Saudi Arabia, sa lungsod ng Tabuk na malapit sa hangganan ng Jordan. Kaya, sa madaling salita, kapag tinitingnan ko ang diplomasya ng Turkey mula Marso
2025, nakikita ko na meron silang estratehiya ng pagpalibot sa Israel gamit ang mga bansang Sunni Muslim. Sa Syria, bumuo sila ng isang organisasyon na tinatawag na Neighbors of Syria. At syempre, dapat din natin pag-usapan ang kasunduang Mecca na ito, na may mataas ding posibilidad na ang Ehipto ay maaring sumali rin. Makikita mong patuloy pa itong O, lumalawak. at kapag tinitingnan natin ang malaking larawan ng gitnang silangan, makikita natin na mula sa pananaw ng Israel, ang Israel ay mapapalibutan. Kaya't isa itong napakahalagang hamon para sa pambansang seguridad ng Israel. Tiyak na marami pa tayong kailangang bantayan pagdating sa lumanalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Dr. Hayatun Kohanyo Nochak, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 Salamat News din sa Studio pag-imbita para sa sa mga akin. balita. Salamat!